Quick reaction lang tayo at shout out sa inyong lahat kung saan man kayo naroroon. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ginawang LS ni MJ ay ang purpose ng LS ko last Saturday. Salamat MJ at sa bibig mo na rin lumabas ang lahat. Ganun pa man, halos lahat ng sinabi mo ay alam ko na. Maliban sa ilang information tulad ng block na pala ni Kuya Poren si Mamshi. At binabaan ni Mamshi ng phone si Tech Poren. Salamat sa information MJ. Pero halos lahat ng sinabi mo ay alam ko na. Unfortunately, half-truth lang ang sinabi mo. Kaya mali ka na sabihin mong wala akong alam. Sabi ko nga, inaaral ko ang bawat content at topic na ginagawa ko. Pero dahil inuna mo nga ang emosyon mo, mas pinili mong maging sarado ang utak mo sa lahat ng sinabi ko at hindi mo ito inunawa. Minsan may nagsabi sa akin na may OSINT skills ako. Nakasubaybay pala siya sa channel ko. Hindi ko alam kung ano yung OSINT na sinasabi niya. Siyempre, curious ako kaya inalam ko. Pero hindi ko na i-discuss. Kayo na lang ang umalam para hindi na tayo humaba. Kaya yung sabi mo, sayang ang talent ko. Expected ko na yan na sasabihin mo yan. Dahil nga, hindi fit sa narrative mo ang mga sinabi ko. Pero bakit di mo kayang reactionan punto por punto ang LS ko? Instead, panay gaslighting at insulto at nagdagdag ka pa ng kwento. At kung sinusubukan mo akong i-gaslight sa ganitong klaseng message, that will not work. Because I don't need validation from others and I don't care if I lose subscribers. Bakit sa tingin nyo di ko binubuksan palipad ko? Kasi I prefer to see listeners who know how to use their critical thinking. I don't need their money. I want my listeners to think logically. Unfortunately, nakakalungkot lang isipin na madami talaga sa tao hindi marunong makinig sa bawat anggulo ng sitwasyon. Kapag hindi fit sa narrative nila, ire-reject agad. Hindi marunong mag-dig deep, mga impulsive. Especially kapag nakanti ang sinusuportahan. Tatandaan na ang criticism, whether good or bad, ay parte yan ng growth natin. Depende kung paano mo ito i-handle. Tama si TC, hindi natin kinakailangang maging defender dahil kaya ng manalastas na ipagtanggol ang sarili nila. Kaya sa mga nangyayari, lesson itong lahat sa atin, kasama ang manalastas. Mag-iingat tayo sa lahat ng tao, always leave room for doubt. About this comment, alam mo Kuya Peter, natawa ako sa iyo dito. Dahil never kong tinawag o nag-feeling man lang ako na abogado. Sino ba sa kasama mo ang laging nagpapakilalang abogado? Kaya bago mag-insulto o magbitaw ng salita, tingnan muna at i-analyze mo muna ang mga sinasabi ng mga kasama mo. Uulitin ko, never akong naging feeling abogado. Though I love learning and studying the law. Pag may time at kailangan. Marunong din naman akong magpakorek pag mali. Pero marunong akong ipaglaban ang tama kapag siguradong sigurado ako. Dahil sa panahon ngayon na napakadali ng ma-access ang mga information, madali nang aralin ang lahat. Hindi mo kinakailangang maging abogado para alamin ang batas o anumang kaalaman na gusto mong malaman. Pero alam mo Kuya Peter, yung mas nakakahiya, yung abogado na nahuhuli mong mali ang sinasabi at hindi kayang intindihin yung message at yung investigador na bumabanat pero simpleng alamin ang mga simple detail di magawa. Parang mas nakakahiya yun. Tapos mag-a-ad hominem lang at mang-iinsulto imbis na mag-focus sa argument. Alam mo, imbis na si MJ ang mahila mo, mukhang ikaw ang nahihila ni MJ pababa the way you comment. Pasensya na Kuya Peter, pero mukhang bagay sa iyo ang katagang sayang ang talent mo. Pero sa kabilang banda, saludo pa rin ako sa iyo at sa lahat ng pinagkatiwalaan ko about my identity. Sabi ko nga, pag pinagkatiwalaan ko ang isang tao and breaks it, ang problema ay hindi sa akin. The person who breaks trust often does so out of insecurity or a lack of moral strength. Kaya saludo pa rin ako sa inyo. Pero dahil langaw nga ang tingin mo sa akin, pagbibigyan kita, sige, langaw ako, ikaw ang kalabaw. Tutungtong muna ako sa iyo, kukunin ko ang opinion mo dito sa issue ng paninira. Hindi ba naituro mo na kay MJ yung clean hands doctrine? Pero bago tayo pumunta doon, ito muna ang tanong ko sa iyo. Naniniwala ka ba dito sa sinabi ni MJ? Na nasusuka si Kuya Poren kay Mamshi?
Yes or no? O baka naman hindi mo pa masagot yan, Kuya Peter. Napakadaling tanong yan. Meron na ang 85 votes ang bumoto. 32% ang nagsabi ng yes at 68% ang nagsabi ng no. May mga nagtatanong kung bakit ko pa ba ito ginawa. Malalaman nyo yan sa mga susunod na araw. At syempre, madidiscuss din natin yung gustong-gusto ninyong issue sa ngayon, yung issue ng paninira na sinimulan ni Cardo. At syempre, madidiscuss din natin ng bahagya yung clean hands doctrine. Napakadami pa nating hihimay-himayin patungkol dito sa issue at kung bakit ko ito ginawa. Bakit ko inungkat ang ugat ng problema sa Tekram community. Hindi pa tayo tapos unless mag-decide sila na magkaroon ng constructive dialogue. At dahil nakita ko naman talaga na pare-pareho silang may mali. Uulitin ko, MJ, hindi bago sa akin ang mga inilabas mo sa LS mo. Pero ang nakakalungkot, half-truth lang ang sinabi mo. At patungkol sa sinabi mo dito, nagkakamali ka. Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Ayaw mo lang talagang intindihin ang mga sinasabi ko. Ganun pa man, I know my worth. At intak pa rin naman ang wisyo ko at alam ko ang ginagawa at sinasabi ko. And I don't need your validation. Yan lang muna at hintayin natin kung sasagot si Kuya Peter. Kung hindi, i-discuss pa rin natin yan sa mga susunod. At yung promise ko kay Kuya Boyet, nare-reactionan ko yung kanyang content. At tingnan natin kung magkaroon sila ng constructive dialogue. At kung kaya nilang maging civil sa isa't isa. Hindi naman kasi porket hindi tayo magkaibigan o magkaiba tayo ng opinyon ay magiging magkaaway na tayo. Pwede namang maging civil. Lilinawin ko, Kuya Peter and MJ. Wala akong personal na galit sa inyo. I present my argument, you present yours. So ayan lang muna. Hopefully makapag-LS tayo mamaya. At huwag natin kalimutang ipag-pray yung mga kababayan at kamag-anak natin na naiipit sa gyera sa ngayon. Yan lang muna. Take care and God bless.